Gusto nyo bang magpunta sa lugar kung saan mapapaselfie ka sa ganda ng tanawin? Mahihilo at malilito sa dami ng masasarap na pagkain. Lugar na punong-puno ng activities and adventure na siguradong iitim ka. Mag-e-enjoy ka. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming biyahe. Nag-book kami ng flight for 3 persons sa Cebu Pacific at nakuha lang namin ito ng 6,600 plus round trip dahil may sale. Kasama na dyan ang tatlong 7 kilos hand carry bag at extra 20 kilos check-in luggage. Pagdating namin sa Bicol International Airport, nag-rent kami ng sasakyan para naman mas convenient at mas madali makaikot sa mga lugar. Ang una namin pinuntahan ay ang Cagsawa Ruins. Ito ay orihinal na tinayo sa bayan ng Cagsawa noong 1587, ngunit nasunog at nawasak ng mga pirata ng Dutch noong 1636. Taong 1724, muli itong itinayo ng isang Spanish Catholic missionary na si Francisco Blanco. Ngunit muling nawasak kasama ang bayan ng Cagsawa noong February 1, 1814 sa panahon ng pagputok ng bulkan na yun. Ang Cagsawa Ruins ay kasalukuyang matatagpuan sa Barangay Busay, Cagsawa sa munisipalidad ng Daraga Albay. Sakto lang nakatago si Mount Mayon dun sa likod. Ayun, natago. So, hindi namin makita. So, pupunta muna kami ng hotel para nag-check-in ang gamit na lang. Tapos, didiretso na kami sa Jalikod. Kung saan ang mga pagkain ay nasa likod. At dahil nakatago si Mayon, nag-check-in muna kami sa hotel para makapagpahinga ng 1 oras. Kung naghahanap kayo ng maganda, mura at may free breakfast na hotel, dito kayo magstay sa Emerald Boutique Hotel na matatagpuan sa Legazpi, Albay. Ang kinuha naming room ay superior room worth 2,500 per night. Good for 2 persons with free unlimited breakfast buffet. Ito nga pala ang superior room kung saan nagstay kami ng 4 nights. Malaki at napakalinis ng CR nila. May cabinet para sa mga damit, cable TV at wifi. Pwede ka ring umorder at magpa-deliver ng pagkain sa room. At syempre, hindi mawawala ang aircon. At dahil umaambon sa labas, nagpahinga muna kami ng 1 oras. At dahil tumigil na ang ambon, dito kami nag-lunch sa Jalikod. Walking distance lang ito mula sa hotel. Isa ang Jalikod sa pinakasikat na kainan dito sa Legazpi. Bukod sa sobrang dami nilang ulam na pwedeng pagpilian, ay napakasarap at napakamura pa ng mga ulam nila. Sa sobrang dami nilang condiments, kayo na mismo ang malulula at malilito kung ano ang kukunin nyo. Ito nga pala ang mga in-order namin. Laing, longganisang hamonado, pinangat, Bicol Express, at lumpiang sariwa. Pagkatapos namin kumain, biumahin na kami papuntang Tabaco, Albay para ihatid ang nanay ni Mrs. at dalawin na rin ang mga kamag-anak nila. Pagdating sa Tabaco, Albay, agad kaming sinamahan ng mga kamag-anak ni Mrs. sa isang lugar na pwedeng mag-fishing. Isa nga pala sa hobby ko ang pag-fishing. Bukod sa nakaka-relax itong gawin at nakakalibang, nakakatanggal din ito ng stress. Advice lang sa mga kapwa ko anglers, kung magdadala kayo ng fishing gear sa Cebu Pacific, siguraduhin nyo lang na nakabalot ng maigi ang items nyo at ilagay sa check-in luggage.
Kinabukasan, gumising kami ng maaga para matry ang free unlimited breakfast buffet na kasama sa binayaran naming room. Ang pre-breakfast buffet nila ay nag-uumpisa ng 6 AM to 10 AM at kada araw, iba't ibang pagkain ang kanilang siniserve. After breakfast, pumunta na kami sa Your Brother ATV. Welcome to Your Brother ATV! Isa ang Your Brother sa pinakasikat na ATV tour dito sa Albay. Tignan nyo naman, napakadami nilang unit na pwede nyong pagpilian. Bago magsimula ang tour, meron muna kayong pipirmahan na consent form. After nyo mamili ng trail, magkakaroon sila ng short briefing and orientation para sa rules and safety ng tour. After orientation at konting practice, sinimulan na namin ng tour papuntang Black Lava Trail. Sa dulo ng trail, matatagpuan ang Black Lava Zipline Adventure at nag-avail na din kami ng kanilang zipline sa halagang 300 pesos per person. Upon entrance, kailangan nyo mag-register at magbayad ng 50 pesos for environmental fee. Pagkatapos ng registration, sinimulan na namin maglakad papunta sa taas ng helipad. Sikat ang lugar na ito at laging pinupuntahan ng mga local tourists at foreigners. Welcome to Bicol! Ano, kumusta? Pagod na. Ano na? Hindi na kaya. Mag-zipline pa. May konting challenge ang daanan paakyat, kaya kinakailangan ng doble ingat. Kuya, ingat ka ha. Sure, ma'am. Kayo siguro ang dapat mag-ingat. Oo. Daddy, hindi ito time para maglabing-labing na hawak. Haranahin kita, saan tayo mapunta? Yung marker, bali abot tayo ng 6 km permanent danger zone. And then, yung marker. Tapos nakalagay doon yung elevation niya, 245 meters above sea level. And then, 2006 eruption. Okay? Tour guide na tour guide talaga. Fix Ano ba kataas yung ngayon? 8,000 feet. 8,000? Kuya, ba't may nakatira doon ng bahay? Yung bahay na yung base yun ng DNR, bali, yun yung pinakamalayong trail. Tinatawag nilang Summit Trail. 3 to 4 hours, back and forth, ATV. Yun na yung pinaka-longest trail. Pinag-shootingan dati ni Katniel ng She's Dating the Gangster. Alam mo na lahat. Oh my God. Google? Ikaw ba yun? Kuya, bakit tinawag na permanent danger
Mamaya mo na siya tanongin. Interview mo doon ang video mo. Hindi kasi. Sama mo sa vlog. Ibig sabihin, pag umakit pa tayo, dun danger na. Hindi, bali, yung permanent, bali, ito na yung kayang abutin ni Mayon kung in case kaya bawal tumira sa permanent danger zone. Yung maitim na yun na parang buhangin, yan yung last eruption. 2023. Wala ka ng 2026. 25 pa lang yan ah. 2006 na sinasabi mo. 2006 pa na. Hindi, bali, nagsimula ito sa apoy na nagbabaga, tapos natuyo, naging mga bato. Okay, welcome to Black Lava Zipline Adventure. Here's the Mayon. Punta kayo dito sa Black Lava, try niyo yung zipline para mag-enjoy kayo. Pagkatapos nyo dito mag-avail ng service nila, huwag nyo kalimutan magbigay ng tip. Okay? Para happy ang lahat. Kasi pag hindi, pwede kayo malaglag sa bulkan ng Mayon. Baka hindi ko malagay na maayos yun. Hindi, joke lang. Sige, paglalakad. Okay? Paglalakad po. Okay, sige po. Paglalakad po tayo. Sa baba pa po. Sa baba pa. Okay? Ngayon po. Yung dito po. Ayan. Gusto nila. Wag itaas. Okay? Umupo ka. Sandali po, dito. Umupo ka. Yung dalawang pa itaas. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Yeah! So dito sa Your Brother ATV, mas maganda kung magpupunta kayo ng mas maaga. So sabi nila 5 AM or 5:30 AM bukas na sila, may pumupunta na tao. I suggest mga ganong oras kayo pumunta or 6 o'clock. Kasi kami, kanina pumunta kami ng mga late na yata, 8 or magna-9 na halos. Sobrang init, tirik na tirik yung araw. Kaya I suggest umaga kayo pumunta. Ayan. So mas maganda na mag-inquire muna kayo bago kayo pumunta kasi minsan, madalas maraming tao dito lalo na pag Holy Week siguro, ganyan, maraming tao dito lalo na pag summer. Tapos kapag pumunta kayo dito minsan makakasabay nyo yung mga iba-ibang foreign national, so meron ditong mga Asian, meron ditong mga puti, so yun. Kaya mas maganda mag-message muna kayo tapos para ma-inquire nyo na rin kung magkano yung rates. Huwag kayong mag-alala sa rates, flexible yung rates nila, tsaka talagang mura lang. So hindi kayo magsisisi kasi itong Your Brother, isa sa pinaka best na ATV pagdating dito sa Albay, sa Legazpi. Sa loob ng Your Brother, matatagpuan ang Cafe Zebra. Maganda at very relaxing ang lugar. Meron din silang waiting area para sa mga naghihintay ng ATV tour. Welcome to Cafe Zebra, ATV side, Your Brother. Comes Cafe Zebra. So nandito tayo sa Cafe Zebra sa may Your Brother ATV. So dito sa loob ng ATV na to, meron silang cafe. Kung makikita nyo, maganda at maliwalas ang place. So ngayon, meron kami dito Spanish latte. So dalawa yan. Tapos meron din binigay na biscoff. Ayan, cheesecake. So, dalawang ensaymada ng isang ube at isang cheese. So, ngayon, titikman natin kung anong lasa ng kanilang mga hinanda dito. Okay? Tikman natin ang kanilang ensaymada.
Tapos yung ensaymada nila parang creamy. Ininit. Hindi ko sure kung may gatas o ano. Ininit nila Pero, yan. masarap. Pag pumunta kayo dito, mas maganda tikman nyo. Hindi kayo magsisisi. Tapos, kung naman na gusto nyo naman ibang flavor, itong ube, yung ganda tikman nyo. Okay, so ngayon, uli na natin yan. Tikman natin tong panis natin. Loba kulay. Loba. So, nasa inyo kung inumin nyo ng ganito o gusto nyo ihalo. Ako kasi gusto ko ihalo para yung flavor niya mag-mix ba. Kasi minsan, hindi niya hinalo, matamis sa baba o sa taas na labna. So, haluin natin ang halo. Sakto to ngayon, puno-puno ng ice, so malamig. Kasi mainit yung panahon ngayon, magsa-summer na. Sarap. Malamig. Maganda, pagkatapos nyo mag-ATV dito, diretso kayo sa Cafe Zebra. Tapos, bumili kayo ng mga iced coffee nila dito, na ganito. Hindi kayo magsisisi. At saka sakto-sakto, mawawala pa yung pagod nyo pag dumaan kayo kagad sa Cafe Zebra. Ba? Kinabukasan, after breakfast, bumalik kami sa Tabaco Albay para pumunta sa tabing dagat at makasama ulit ang iba pang kamag-anak ni Mrs. Pagdating sa lugar, namangha ako sa ganda at lawak ng ilog na nagdudugtong papuntang dagat. Eto na nga't na-excite ako kakaisip kung saang spot ako mangingisda. Isa nga pala itong public beach. Walang entrance dito, pero meron silang mga kubo na pwede nyong rentahan. 7 years old si Mrs. nang huling tumira sa Tabaco Albay. Kaya naman, after 25 years, masaya siyang makabanding ang mga kamag-anak nila. Kinabukasan, day 4 ng aming bakasyon, namili na kami ng mga pasalubong. Pumunta kami sa Lilas Pasalubong. Bukod sa malapit lang sa aming hotel, ay napakadami nilang tinda na pwede niyong pagpilian. Ang sunod naming pinuntahan ay isa sa pinakasikat na simbahan dito sa Legazpi. Ito ang Daraga Church. Napakaganda ng disenyo ng simbahan at kitang-kita na medyo may kalumaan na ito. Itinayo ang Daraga Church noong 1773, ngunit nasira noong World War II taong 1945. Inayos ang simbahan pagkatapos ng giyera at taong 1971, binago ang disenyo ng simbahan na naaayon sa utos ng Vatican. Taong 2007, diniklara ang simbahan bilang National Culture Treasure of the Philippines.
madami pa dapat kaming gustong puntahan. Pero naisip namin ni Mrs. na bumalik na lang sa Tabaco para makabanding ulit ang mga kamag-anak nila. Pagdating namin sa Tabaco, nasabi sa amin na nasa tabing dagat daw ang mga kamag-anak nila, kaya nagpasama kami sa kanyang pinsan para puntahan ang lugar. Bukod sa napakainit, hindi namin inaasahan na ganito pala ang dadaanan. Kapag low tide, pwede mo itong lakaran papuntang tabing dagat. Pero pag high tide, napupuno ito ng tubig na umaabot hanggang bewang. Iba ito sa dagat na pinuntahan namin kahapon. Hindi sila pumunta dito para lumangoy, kundi kumuha ng iba't ibang uri ng lamang dagat. Nagtagal kami dito ng ilang oras bago bumalik sa hotel sa Legazpi. Day 5, dumating na ang araw na kinakailangan na namin umuwi. Sa totoo lang, medyo kulang pa ang araw dahil madami pang magagandang lugar dito sa Albay na hindi pa namin napupuntahan. Pero sulit pa din dahil nakita at nakabanding namin ng ilang araw ang mga kamag-anak nila. Syempre, may next time pa naman at pwedeng bumalik dito sa Bicol. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga susunod naming videos.